gateway, so probably kani siya ang interface. Mo ni ang iyang sitaw gani default gateway. So 000. So basically kung wala diri sa list ng iyang atuan, diri gid siya padulong. And then here na nakay mga local host diri. Ano ba? Okay. So kani is some IP addresses or iyang IP address, no? Then nakay iyang localhost pod. Okay. Okay, pag forward. So when a router receives a packet destined for a remote network, okay, so the router has to look at its routing table to determine where to forward the packet. Okay. Now, ang router, napo-check out galingon nga routing table. Okay? Kani is host, no? So, mo ni ang na-learn ni PC. So, si router, napo-check out galingon nga table. Okay? Iyang i-learn para makabalo siya asa niya i-forward ang packet. So, ang iyang ma-learn are directly connected routes. So, switch. So, ang switch na siya yung mga computers po dire. And kaning switch na po yung mga computer dire. So, they are directly connected kang router. And kaning router to router, na po siya connection dire. So, kani, ma-learn niya as a directly connected routes. Now, ang gawas na, or ambakan niya ng kalayo, muna na ang i-considered as remote routes. No? Okay. So, ang remote routes are connected, no, to other routers, no? So dili yang kaugalingon sa uban nga router naka-connect. Okay? So kani nga perspective na kang router 1. So kani tanan network nga naka-connect kang router 1 are directly connected routes. So kani mga network nga naka-connect kang router 2, these are considered as remote network ni router 1, no? So kung balihon na to ang perspective karon, kung naka kang router 2, of course, kaning duha diri are considered as directly connected networks and kani ang remote networks. So mo ni ang need na pod i-learn ni router. Okay. And lastly, you have a default route. So ang sense or ang concept ani ni default route is like same ni default gateway. Like diri niya i-send nga route if na siya wala na ilhan gyud, no? Wala na ka if na ay destination nga wala naka-list sa directly connected and wala naka-list sa remote routes, yan ang automatic i-send kang default route. Okay. So here is the route example sa isa ka routing table sa IPv4. Command nga need ninyo is a show IP route. Okay, na makita siya in this mode. Kita ba tanan kabalo na mag gamit sa CLI? Wala na. Okay. So, wala ang command nga gamiton nato na para makita ang routes nato. So, kung gusto niyo i-check if inyong router nakatuod ba ani niya, so dili nato makita. Okay. So, unsay magipakita niya diri these are directly connected and remote routes. How each routes are learned, no? Trustworthiness and rating of each of the route, no? So here makita na to, makabalo ta unsag learn niya, no? Using this one. And then trustworthiness, no? So unsa ka trustworthy like unsa ka saligan, no? Pero ang diri kaning gitawag nga trustworthiness is iyang value, no? Value niya sa route, no? Okay. Possible man niya na ay multiple configurations sa isa ka routing, no? Like naka EIGRP and napo kayo SPF then same ra og location ana. Now, of course, isa ra mo di sundon niya. So unsa man iya sundon katong pinaka dako or pinaka sitaw gani. Pinaka valuable na trustworthiness. Okay? So lahi-lahi man na sila og kuan level, no? Okay. For example, namatay RIP and
EIGRP. No? I think mas valuable ang EIGRP. No? Kung both route or na naka-configure ng ARP or RIP and na naka-configure ng EIGRP, i-follow niya tong EIGRP. Ano, no? So like mo ni ang trustworthiness. Okay? And then when the route was last updated, so na po siya ay timestamp here. So like pag call niya ano sa last update sa memory. Okay? And which interface is used to reach the destination. So you have interfaces po kung asa nakakonect ang kanang specific nga route. Okay. So router examines an incoming packet header to determine the destination network. If there is a match, the packet is forwarded using the specific information in the routing table. So katong pag-analyze na niya sa packet niya ma-receive, mo niyang basihan or tanawon. Okay. So directly connected, mo ni siya. So perspective ni router 1. Okay? Balik na dire, notice na tayo CLCL. Okay, and kanisa, kung imo tanawon ang picture, these IP addresses are na belong sa mga directly connected ni router 1. No? Okay. Now, sa difference niya is basically ang location lang, no, sa IP address. So si C nag-identify sa network, no? Kung asa siya directly naka-connect, no? Kung directly connected dito na ang network. Okay. C. L is ang interface mismo, no? So katong IP address nga naka-connect sa interface ni router, no? So para lang balik ko dire. So for example, kani si router 1, okay? Ang C is katong network na directly connected, so kani. And then ang L is katong local interface niya. So 10.1, so katong na diri na siya si L and one is si C. So nagpares siya, no? Okay, so si 11.0, one 11.0, one ang network C naka-connect. And then L, so ang yang directly connected na interface, si level 11.1. Okay. Now, for remote entries, okay, different siya sa directly connected. No? So, kani CLCL, makita mo man yung mga directly connected. Nakaputang mo po noon. And then, for remote networks, na siya lahat na indicator. So, sa atong example, D. No? So, saan ang D? Okay. Now, kani siya, si D, nag-represent ni siya sa type of route source. No? Kung asa niya na-learn. No? So, kaning example, na-learn niya through EIGRP na configuration. Okay? Other configuration like R, lahat po nang butak din, or RIP I mean, no? Lahat po R. And then, if nag-static routing mo, S, po niyang ibutak. No? Okay. So, say breakdown ano niya, no? So first, you have the destination network. Okay? Kani? 10.1.1.0. So, kani? Remote siya. And then, you have the 90 na number. 90. Okay, slash mo siya. So, kani si 90, mo ang administrative distance niya. Okay. So, the administrative distance is corresponds is a corresponding network or the trustworthiness of the route. Okay? Kaya walay katong trust gitawag dili na trustworthiness is mo siya naka-bracket, no? And then ang trustworthiness niya itunga siya ni AD, administrative distance, and metric number. Okay. Now, CAD, this is unique for specific routing protocol. For example, tanan EIGRP is 90 gid siya, no? And then tanan RIP is nakalimot ko 100 ba siguro or 110 or something ana, no? And then ang static route is 1 ana.
Okay? So, and then yung pares is symmetric. So, kani. Now, pag reach niya na specific calculation pero di na kayo nato na or di na nato na i-discover, no? Kaya si machine na may bahala ng calculation. So, dili na siya random, ano na 2170112. So, na siya yung calculation na depende na po sa mga variables nga natin to. Okay? Now, RIP, EIGRP, OSPF are all dynamic routing protocol, pero ang kalainan na lang nila is how they identify the routes, no? Nasa ilalay kapag so, dira mumatay na si trustworthiness sa kanito. Now, okay. Sige, ganito. Wala lang iba. So, for example, na-configuration ni RIP, na-configuration ni IRGRP, na-configuration ni static route. Now, between the three, ilang i-configure or ilang i-identify asa ang pinaka-lowest nga AD. Okay? Pinaka-lowest nga AD. So, kung makita niya sa pinaka-lowest nga AD, mo itong mahimo nga active route or active nga protocol. So, that means, bisa pila ka protocol lang imong isagol-sagol ha. Okay? Si router is mag-identify siya og pinaka-smallest na administrative distance. No? Okay? So like para sa to like ikaw gikan ani nga building, madto ka na nga building na kay tulo ka agyanan. So asa to pinaka-shortest nga path mo gitay mo bilion. So si router mo po na yung idea, pinaka-mubo nga administrative distance. Now, symmetric is ang halayan na po sa different na pathway nga nakita niya, no? So for example, i-compare niya si RIP, si EIGRP o si OSPF, and si EIGRP ang pinakamubo, okay? Or pinakamubo si EIGRP. So sa tanang routes nga na-learn niya na, iyang ipang-compare po asa ang pinakagamay nga metric, ano? Okay. Okay, analogy de ani. Destination. So AD, pwede na ito makuha is type of transportation, no? Like mag-bike ba ka, mag-car, or mag-plane, no? As in pinakapaspas. And mag-plane. So ang mag-plane, dagan po ilahi-lahi nga route niyang atuan. So magpili na po siya ato nga route kung asa yung mas short niya. Okay, hopefully this sabot. So muna si trustworthiness. Diba, pag-calculate niya na. Okay? Sige. Now next, ni trustworthiness, ganito is kato nila yung next hop. Okay. So next hop is ang IP address in which yung atuan sunod, no? Para makabalo siya asa i-forward next ang packet niya ma-receive. Okay? So for example, here, ikan kang router 1, iyang next hop is si 209.165.200.224. Okay? So ano siya? Okay. So, muna yung next hop. Diba? Okay. And next is ang timestamp. So, like, ang indicator kung kano sa inyo last update ang route, no? Kay kung dynamic routing, the constant pag sila o identify, no? Okay, kalimutan ko sa specific ng kung pero like 30 seconds or 10 seconds pa ito, okay? So, pag start mo sa configuration, bago-bago man na, no? Kay di ba na mapaputo lang line, ma-offline ang router, ma-run out, so mangita gyud siya lahi nga agyanan. So kung naka-dynamic routing, always siya mangita og connectivity. Ana. So giset nga like permit siya mag-update, no? Kung okay pa ba ning line, okay na pud nga line. So the moment nga dili day okay ang line, pwede nga mangita pa siya sa line na agyanan. Okay. And lastly, here, sa atong routing table is ang interface, no? Kung asa siya naka-connect. Now, here, nag-use siya og serial. So, that means this is a serial port. So, yung identify. So, kani pang information, like, ma-imagine na nimo unsa din now sa topology. No? Okay. So, next hop address. So when a packet arrives at a router destined for a remote network, it will send packet to the next hop address corresponding to the destination network address on each routing table. So niyang atuan. Now sa atong example dire, isa ra man ang iyang router nga naka-connect, siya naka-triangle or
siya naka-ring ana. So mara mo ni iyang next hop. So notice that routing table default gateway address is not set. So if the router receives a packet for a network that isn't in the routing table, it will be dropped. No? So here, nakabutang na siya duha nga network or remote network nga na-learn. So kaning duha here. No? Kaya sila may nakakonect ni routing. Now, what if napay isa ka router dire and napay another network dira, no? And for some reason wala na na-learn ni R1. And since wala man butang ang default gateway address dire, no? Default route kibali ang term niya na dire. Bisan og katuod si router 1 kang router 2 pero napalay router 3 dire, yan ay network 5 dire. So ang packet kapadong dapat ka network 5 is iyang i-drop, no? Di niya i-send. Tungod kay wala siya kabalo or wala naka-save dire nga specific route. Okay? So dapat katong network 5 dapat naka-list po dire. So kung napay another network dire, dapat nakabalo si routing table. Okay? Pero kung wala dire pero na siya default route, okay ra nga wa siya nakabalo to specific nga network basta na siya default route. So katong default route, iya tong i-follow. Asa na niya i-forward kung wa siya kaila. Basically maringa na ba? So like others, no? Kung magkuantag menu sa mga transaction, no? Ato kag bangko sa dipilion nimo, wala man sa choices dito, so ato ka sa others, no? So mana tibali si default route. Pero wala lang niya limutang dili example. So ngani. So si default route is something ngani nga makita, no? 00. Kung ngani, here sa example nito sa host is default gateway man niya. So mo tong 00 yung network destination. So kang router pod, ang default route niya is also 000. Okay. Second to the last section ani router. Okay. Tinakay ko magkuha na ni. So basically router is a computer. So si router napud siya ay CPU and OS, no? Sa Cisco natay gitawag nga iOS, no? Internet Network Operating System. Pero different siya sa iOS ni Apple. Kasi Apple lahi mo na siya nga kuan, lahi na siya nga operating system. Kaya lang sa kuan. Kaya lang sa abbreviation. Pero kung ano yung mga tana or gusto mo makabalo, ang pangan sa operating system sa atong router is si Internet Network Operating System, no? So iyang igagaw ang mga uban operating system like Windows operating system, Linux operating system mo na sila. Okay? So si router man gud is considered as a computer gud technically. Kaya na siya ay processor, na siya ay memory, na siya ay storage. Memory no, napod siya ay RAM, no? Na siya ay NVRAM, napod siya mga flash, and napod siya ay ROM, no? So like your typical laptop or personal computer, na kay mga certain settings kung ipang set sa imong router, siya ay pagalingon ng mga memory. Okay? Dinasar ko na po na isa-isa kay common knowledge niya. Okay, so again, like a typical computer, napod siya yung kagalingon na CPU, power supply, cooling fan, napod siya yung mga heat shields. Yeah. And then, you also have ports, which necessary para makakonect ka. Your power cord here, no? Yung auxiliary, mga console port, okay? Gusto ka mag-configure sa atong console, no? Then you have your Ethernet ports, and then mga flash slots, no? Okay? So, and then USB port. Okay? Transfer ta. Or ato ibang format, pang reset na to ang configuration ni sa atong computer, or I mean here in this case sa atong router. Okay. LAN and WAN interface. Okay. So you have here ports para sa imong
local area network or palong sa imong wide area network. Yes. So this is a process sa pag-boot, no? Pero actually same rin sa pag-boot sa atong computer. So I don't know if need ko ba nato ni. So like sa atong sa iyong flash, dili naka-store ang iOS. So sa atong typical computer, naka-store ang atong iOS sa natay hard drive, di ba? Hard disk, I mean, ana. Okay? So hard disk. So then naka-store ang atong iOS or iOS, I mean operating system sa atong laptop or computer, personal computer. So here, kang router na siya flash memory para dito naka-store. And then the moment nga i-on na power si kuan, yan na din i-save sa RAM. And then iyang configuration code, no? Gikan sa non-volatile RAM. Okay. Kaning duha is basically mo tong kuan, no? Asa nag-use og kuan? Nag-use sa power niya kung naka-on. So, yeah, wala na mo RAM o NVRAM. So, kung gusto ka nga dili mawala gyud ang imong kuan, mas manigurado ka na-save gyud ang imong configuration. So that's why tawag taog startup config. So, i-copy na to sa startup config ang atong configuration tanan para the moment nga mawa ang power ni router, mas ma-retrieve ra siya. Ana. Okay. So this is a process lang, no, sa pag-load niya. Okay. Ako lang siguro ni siyang kuanon katawan kay basically same na siya sa computer. Here mani ang versioning, no? Kung gusto lang ka makabalo sa software sa imong kuan router. Okay. So, yeah. Okay. So, configuration of a router. Sige, 1120. Okay. Sige, last part na siya before ang kuan lunch. Now, each configuration na to sa atong mga devices natay channel lang. Okay. Nakagamit ang taog packet tracer. Tanan. Kasi nakagamit ang packet tracer tre. College. Sa college. Pero so tawag ni ang nasa packet tracer og napada medyo similar siya. Unless if mag-work itag mga enterprise level na gid, no. Okay. However, mo try magyapon si packet tracer og kuan na mo try gyapon siya og simulate, no, kaya po siya yung mga enterprise na part. Okay. Sa kanina discussion, we will go through the configuration na, no, sa atong devices. Okay. Sige. Unsa mga packet tracer inyong na-try sa una? Katong 5 8 na. So bago-bago naman ang 8. Okay. Now, ako lang na i-change na po. Mag-change ako sa tawag ni PowerPoint kay mas klaro. So before ko mag-discuss atong commands niya, okay, kaya mas karan pag siya ang PowerPoint. So, iOS
Kani is ang pag-access sa using pag-access na to sa CLI. Kabalo na mo configure yung SSH, no? Or telnet. For si Sir Clark, wag na siya na mag-discuss siya about SSH and telnet code. Okay. So diretso lang ta sa CLI portion. Okay. So kani sa CLI, gisimulate naman niya nga nagamit ka og console. Yan nakay terminal padung sa imong router. So this is how ang files, no? Nakay start imong katong ibaling mga gipang set atong configuration. Naka-store na siya sa startup configuration initially, and the moment nga magdagan ang atong computer is na siya sa running configuration na. Okay? Okay. So we have a hierarchy sa atong iOS, no? Kanang sa atong command line interface. Now, ang pinakauna is nagawa ninyo na tungod kay nara siya'y kaning greater than, and gitawag siya nga exec. Okay? User exec. Okay? So like mo ni ang router, mo ni name sa router or switch. So ang ilalim dra is na kay greater than. So pwede siya maka-ping, no? Or pwede po siya maka-show o configuration pero limited. Okay. Now ang next hierarchy niya is kaning privilege exec, no? Now, exec yan po siya, pero mas privileged siya because here, naka-additional na mga commands. Okay? Now, kung magamit mo og lahi nga device, Cisco man daw dito, no, sa City Hall. Ingani po ang kuan, sila yan na niya. Pero kung magamit ta og like Huawei, Luigi, pwede lahi ang hierarchy. Sa Huawei is like 3 ra yung hierarchy. So here, gituma ni Cisco, tungod kay naay mga mas importante nga details diri sa privilege exec, no? So that's why kani pwede bot kang password, no? Pwede ka mag-set og password dira. So mga debugging nga commands, okay, katong tanan show, mga configuration makita nato diri sa privilege exec. Okay? Now, kung gusto na ta mag-change sa configuration sa atong router, mosulod na ta sa global configuration here. Okay. So here, pwede na ta makamanipulate sa atong hostname, mag-enable og mga password og secret, and mag-set og routing na, no? Okay? So, for example, mag-set ka og RIP, OSPF, or EIGRP. Okay? So, dili na ka sa global configuration makikita. Okay? So, si global configuration, mo ni ang config T, balik, sura namin tayo config T, configure terminal. Now, after ni global configuration, natin mga specific na nga interfaces. Dili interfaces, I mean, specific na level lang. Depende sa purpose nimo. So kung gusto ka mosulod sa interface, nakay interface na interface level or hierarchy. And kung gusto ka sa routing, like after nimo mag-call of router RIP or router OSPF, makasulod ay ka sa yung specific na hierarchy dire. La mode man mode din modes, no? Ang tawag specific na modes. Okay. So here some primary modes ato, no? So mo ni ang kung kanya makita niyo sa mode, that means naka sa user exec. Kung nanay siya sharp instead ng greater than, naka sa privilege exec. And ang sharp nanay config with parentheses, that means naka sa global configuration. And then, kung nakay mode specific sa global configuration, ilan na kay na-dash. Like for example, config router. Mag-configure na ka sa mga routing protocol. Or config if or interface, no? O mag-configure ka sa interface o magpunta ka ng IP address. Okay.
So, this is an example of command. Pagsulat na to. So, kani is ang katong sa iyang mode, no? Or prompt. And then, ang next niya, natay command, no? Now, command is system defined. So, kung unsa tong dapat spelling, dapat correct siya, ano, no? So, error siya kung dili, kung di niya ma-identify. And lastly, kaninga part is ang user input, no? Kani ang pwede magbago depende ni user. Okay? Ana. So, ang IT man tanong, so like pwede na to ni ma-consider as mo yung variable and then mo yung atong sulod ng variable. No? Like mo na ang atong value equivalent. Okay, so here example, nag-ping ra siya. So, ping ang command and then unsa yang i-ping? So, mo na yung IP address. Or here, gusto niya i-show, no? Pero ayang i-show unsa nga or unsa yang i-show, no? So, ang i-show niya is ang IP protocols. Kung router pod or routes, show IP route. Okay. Sige. So, i-visualize niya ang hierarchy using A3, no? So, pinakataas si user exec, privilege exec, and then si global configuration. Then after the global configuration na siya ay mga sub configuration or sub modes din, no? Access, so natay console port kung gusto ta mag-configure sa atong laptop, or kundi Ethernet kung naka-part sa network, no, local area network, telnet or SSH gamit na to pwede, or magamit na kita og GUI kay ang mga bago ron ano may mga user interface para mag-click na lang ka din nakabantay og button. Okay. Ay of course, kapoy ba kay mag-memorize og script tanan. So ang mga vendor karon na pud sila kagalingon nga mga interfaces, marigo na lang ka mag drag and drop. Okay, console port and then yeah. So okay, sige, hapit na alas 12. So, after lunch na sir ako ni padayon. Pero, need ko ba ninyo ni ma-learn? Kanin particular sir wani nga part, no? Ay, sa kuan sir, sa uban. Okay. Ato lang ipakuan yan. Sige, sige, sige. Ang kuan yun sa ano sir, ang sa network is kami lagi tulo. Ay, kapag itong technical? Oo, sa kuan. Sige, sige, sige. Sige. Pero, IT matatanan, no? Or comsci? Ang background IT na to. o engineer. Ay, engineering. Comeng? ECE. Ay, okay. ECE na may ditacom. Sige. Ayun na lang. Maka-access man mo kung ano, internet karon. So, we will mag-download ta og Cisco. Okay? Since kaning router ato ni gamiton katong mag ato na i-translate na tong mag-configure ta, routing na ta, no? So sa karon yung mag-learn sa tag mga command, mag-use ta og packet tracer. So yeah. So ma'am sirs, pwede ra nato i-google si Cisco packet tracer. Okay. So nadali as Cisco packet tracer. Pero kung ni siya, mag-need na siya o account. No? Download ay okay. So mag-need na siya o account para ato i-download, no. So natay Cisco Academy. Ano eh? Or ayan na lang para di na mo mag-create og account. Kasi katagalan mo na ko na yung option. So pwede mo diri mag-login, mag-create og account, no. So mag-login na mo using Google na po.
Okay, so pag sign up mo, dali and then pinili ta maka-download. Wait, nalain na yan. Explore. Get back to Facebook. Wala lang yung specific. Download Cisco packages. Okay, so nadali pero kani siya nga page is pwede nyo i-click lang and then so mag-click, select na tao version, so of course Windows may gamit na to. So kanya itong i-download. Okay? So hindi na rin siya ma-open. So actually, bago kayo ni Kuan, 9. So kanya akong gigamit or kanya akong gamiton is 8. So ano na lang, na ako i-share nga drive, na siya installer. So ako na i-share. Medyo taas-taas ba yung link na? Para lang hindi gusto nga na bitly. Or ngayon na kakog email niyo isa. Then ako lang email sa inyo ang drive and then inyo lang i-download. Okay? So kani yung folder sulod ano niya na-installer kanina lang inyong i-download para di na mo mag-create o account. So, share na ko. Okay. So, ikita mo niya account. Brother, Jamito Andre. J. Jamito. Jam. J-A-M. ITO. I-T.